tingnan niyo po ha, na ang Diyos ay walang pinipili. Makikita natin sa kalalagayan ng babaeng ito, na ang Diyos pala ay walang pinipili. Kahit paanong laki o sama ng babae, o kahit paanong laki ng kasalanan niya, ay kaya siyang pakihirapan, kaya siyang tanggapin ng Panginoong Hesus. At ang babae mismo, sa kanyang bibig mismo nanggaling, na bawal makisama ang mga Samaritano sa mga Hudyo. Sa kultura, sa culture, kaya nga tayo, nakikilala tayo sa kultura na meron tayo. Hudyo ka, ako'y Samaritano. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin? Sinabi niya sapagkat hindi nakikihalubilo, hindi po nakikisama. Okay? Sana po, Ginoo. Hindi pa kilala niyo yung babae. Si Jesus Christ, kaya ang tawag ay Ginoo. Kaya nga, paano makikilala ng tao si Jesus Christ? O hindi natin ipapakilala. Di ba? Si Jesus Christ, ang good example ng pagpapakilala ng Diyos sa buhay ng Diyos sa buhay ng mga tao. Pinakita ng babae na ito'y binana pa sa kanilang mga ninuno na si Jacob. At sabi niya, tumiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Pumapasok na ho doon yung spiritual na pagkauhaw na ang tanging makapagbibigay ng kailangan ng tao ay walang iba kundi si Jesus Christ. Sabi niya, sa kanyang hinahanap kasi tuyo at wala pang dumarating na Diyos sa kanyang buhay. Dadalo yung kapayapaan, dadalo yung kaligtasan, dadalo yung katiyaan. Kasi kaya nga, alam niyo, nakita ko dito yung layunin ng pagpunta ng Diyos sa mundong ito para ituwid at itama ang buhay ng tao at magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Kapag nagkaroon, at tingnan niyo po ako ha, kapag naintindihan ng marami yung nagkaroon ng tamang relasyon, hindi maaari, hindi niya itutuwid ang buhay mo. Ganito ka po. Sa tao, tingnan niyo po ako ha, sa tao, hahatulan ka. Pandidirian ka, lalayuan ka, hahatulan ka. Sabihin niya, huwag ka makalapit-lapit niya, huwag ka makasama-sama niya, baka ipimahawahan. Kilala ni Jesus kung sino ang babae. Kaya alam niyo mga bata, nangyari, nalaman ng babae, siya yung pala tagapagligtas, ang anak ng Diyos. Iniwan niya yung banga niya, yung tubig niya. Dahil yung ginawa niya, pumunta siya sa bayan. At nasisigaw siya sa mga tao, sabi niya, mga kababayan, nakilala ko na ang tagapagligtas, ang anak ng Diyos, ang Kristo, ang Panginoong Jesus. Ipinakilala na ni Jesus, kaya nga, kita niya sa ako, kausap mo, ang tinutukoy mo. Ako yun. Kaya tayo, alam niya kung ikaw ay seryoso. Alam ng mga tao, kung ikaw ay seryosong Kristiyano, seryosong anak ng Diyos, kasi ipakikita ito't ihahayan ng buhay na meron ka. Kaya sabi ni Jesus Christ, ako ang tinutukoy ko. Okay? Dumating ang kanyang mga lagad ng mga sandaling ngayon. Kita niyo, pati makita ng pagbabasa. Mga judgmental na. Kahit mga Kristiyano na. Ito, kita niyo, ito, mga kasamahan ni Jesus Christ, mga lagad niya. Sinasabi ng mga lagad niya na marites. Uso na nun marites. Bakit siya nakikisama sa mga sandaling? Bakit siya nakikisama? Kasi yan ang pag-ibig ng Diyos. Para sa lahat. Hindi niya tinitingnan, tingnan niyo po, hindi niya tinitingnan kung gaano kalaki ang kasalanan. Ang gusto ng Diyos ay bakit. Okay lang ba kayo? So ito yun. At
Sabi niya, dumating ang kanyang mga alagad ng sandaling at nagtaka sila nang makita na nakikipag-usay si Jesus, si isang Samaritan. Ngunit isang sa kanila ay walang nagtanong sa baba. Anong kailangan ninyo? Wala rin nagtanong kay Jesus, bakit niyo siya kinakausap? Sabi niya. Ito na yung magandang nangyari. Yung to make the story short, a long and short. Mga tao kay Jesus. Bakit nagpunta? Di ba sabi ng babae, ito na kaya ang Kristo? Kaya nga, alin nyo ba yung mga sinner, mga makasalanan? Kaya yan kaya ang kasalanan yan ay nagpapatong-patong. Tingnan nyo ha. Kaya yung nagpapatong-patong. Yung ikatlo, kaya nga nagpapatong-patong ang kasalanan. Hahanapin niya yung mga pangangailangan at tutugon sa kanyang pangangailangang spiritual. Kita niyo, kapag hindi niya nakita ang Kristiyano na namatay, na hindi na-enjoy yung buhay, Kristiyano na narito sa likod. Ang dami niyang katanungan, ang dami niyang na-miss ang mga promises. Hindi talaga siya nasabi lang, Kristiyano. So, napakasarap pala na mararanasan mo habang ikay nabubuhay na nilalakaran mo sa liwan.